Hi guys, mga kanegosyo, kasi sa Familia, magandang araw sa inyo. Sana sa panonood ng vlog natin ito ay meron kayong pag-ibig, meron kayong puso. Sana naging masaya ang Valentine's Day ninyo. Alam nyo, guilty ako kasi sa sobrang busy ko. Ngayon lang yatang taong ito, hindi ako nakapagbigay ng flowers sa aking mag-ina. Pero sabi ko nga sa kanila, everyday naman sa akin na ipinararamdam ko sa inyo na Valentine, pero hindi pa rin talaga, nakasimangon pa rin sila. Yun nga, nagbakasyon lang tayo sandali sa Tagaytay, kumain tayo, nag-relax ng konti, and then back to reality, umagang-umaga ng Sunday, gawa tayo ng vlog para sa ating mga kanegosyo. Pag-uusapan natin guys ngayon ay, ang pera ng negosyo ay hindi mo pera. Ulitin ko, ito yung common mistakes ng mga nagninegosyo. Ulitin ko, ang pera ng negosyo ay hindi mo pera. Aba, kaninong pera yun? Kaya pala magnegosyo. Pag pala ikinegnegosyo, yung pera mo palang i-invest ay hindi pala sa iyo. Ganito yun guys. Okay. So, ang kalimitang pagkakamali ng mga nagninegosyo. Okay, ito ha. Kung tayo may pera, let's say tayo merong 200,000 na naipon, okay? So, let's say yung 100,000, yun yung i-invest mo sa negosyo. Yung 100,000, yan yung panggamit mo sa sarili mo, yung sa pamilya mo, yung mga daily expenses nyo. And then, pag kumikita na itong business, yung tubo ang iyong kukunin, or kung meron kayong allotted na sa mga rent or sweldo, maya-maya na konti, pag-uusapan natin, yun lang yung pwedeng kuhanin natin. Pero, yung capital or revolving capital sa business, yan ang wag na wag nyong kukunin, wag nyong ibabawas. Kaya nga sinasabi natin, yung perang yon, pera ng negosyo, pero negosyo mo. Hindi naman ibig sabihin na pera ng negosyo, hindi mo pera. Okay, parang sama ng tunog. Pero sipin mo, ito ay yung business. Ito yung business mo, yung pera na may ikot dyan, na pumapasok, lumalabas, ito yung pera ng negosyo. Ang kalimitang nagiging problema kasi, merong nag-aaral na anak, o magtutuition, doon kukunin sa pera ng negosyo. Okay? Yun yung gagastusin. Merong gastusin sa babayad ng kuryente, babayad ng tubig, doon kukunin. Then halimbawa, bibili ng pangulan, pamamalengke, doon kukunin, miya-miya, mahimukos ninyo. Alam nyo ba yung salitang mahimukos, o inyong ma-realize o malaman, yung palang pinaiikot mong pera sa negosyo mo ay ubos na. Ngayon, pag-usapan natin. Basically, pag-usapan natin ng isang business na kalimitan, na nakikita ko talaga na nagkakaroon ng problema, ay yung mga nagtatayo ng mini grocery or sabihin natin sari-sari store. Pag-usapan natin yung medyo malaking sari-sari store. Okay, meron naman talaga ako nakikita na sa harap ng bahay nila, nagpagawa talaga ng pinaka-building, ng pinaka-store talaga, na talagang meron up pa, or simple lang naman yung may mga tinatakip, pero yung iba roll up. Yun guys ang pag-usapan natin. Yan. Paano natin ma-determine ang tubo? Paano natin ma-determine ang expenses? Simple lang naman yan. Napakadali. Sa mga OFWs, napakaganda nyong gawin to. Again, ulitin ko, sa mga OFW, shoutout sa inyo. Mag-isip na kung kailan makaka-uwi. Mag-isip na kung kailan mag-go for good. Ito para sa inyo. Ito napakaganda. Sana magpag-aralan. Okay. Let's say tayo ay nagpagawa ng sari-sari store, mini grocery sa harap ng bahay natin. Siyempre, unang-una, hindi na tayo babayad ng peso, pero hindi naman ibig sabihin na hindi basta mo na lang. Paano yung ini-invest mo sa building? Paano yung peso? Paano yung lupa? Sarili ko nga yung lupa Bakit parerentahan? Paano yung pinagpagawa mo ng building? Paano yung pinagpagawa mo ng store? Hindi mo nababawin. So, let's say ganito yun. Okay. Let's say, nagpagawa ka ng isang building. Okay. Let's say 100,000. Okay. And then, ang target ninyo, ilang taon nyo gustong bawiin yung ginastos nyo? Okay. Halimbawa na lang, okay, separate mo na lang. Parang hindi mo na siya tansyahin na, okay, parang gusto kong bayaran itong 100,000 in 3 years. So, i-divide mo ngayon yung 100,000 sa 3 years, divided by 36 yun. So, let's say, tama-tama, parang let's say, nasa mga 3,000 monthly. Let's say, gano'n na lang. Kasi naluluma yun. Let's say na lang, patamaan na lang yung pwesto
ay parang re-renta ng 4,000. Okay? Let's say ikaw ay, guys let's say ikaw ay nasa ibang bansa. Okay, ito'y para sa OFW. Okay? Nagpagawa ka ng 100,000, then may nanay ka, yung nanay mo, yung father mo. Let's say, parang rumerenta ka ngayon ng 4,000. Ulitin ko, parang rumerenta ka ng 4,000 monthly. And then, ano gagawin mo naman sa magtitinda? Let's say, yung kapatid mo, tulong mo na, yung kapatid mo naman mas matanda, mas bata sa'yo, o kahit yung nanay mo, yung father mo, magtulong na sila sa pagbebenta, pwede mo na silang, siyempre, baraso na yung sweldo nila, dahil doon na rin naman sila nakatira, ikaw na rin naman natulong. Okay, ulitin ko, yung renta is 4,000. Let's say guys, yung ano naman, yung bayad mo sa natao, let's say na, sabihin natin 200, dahil kayo naman, pamilya naman yon, let's say 200 per day. Okay? Ulitin natin, 200 per day. So let's say, yun naman, nanay mo na naman niya ngayon, o halimbawa, father mo naman, or kapatid mo naman. So kahit talaga naman na sweldo naman sila ng ganon, okay na yun. Dahil kapamilya mo naman, sila rin naman yung then may renta pa nga ng 4,000. Kung sa father or mother mo, pumapasok yun, then merong renta na 6,000 monthly. So ibig sabihin, doon na rin yung kuryente. Minimal lang naman yung kuryente kasi yan naman, sabihin natin, yung rep na rin ninyo, yung ilaw, yun na rin naman halos na. Let's say kasama din sa 4,000, yung renta, yung kuryente, yung tubig sa iyong sari-sari store or mini grocery. Ibig sabihin, expenses mo ay 10,000 monthly. Ngayon, paano mo naman i-compute yung kinikita ng inyong grocery? Kasi alam nyo, nakikita ko yung iba nagbebenta. Basta nagbenta, ilagay sa lagayan ng pera. Basta nagbenta, ilagay sa lagayan ng pera. Pero, meron akong nakikita ng mga sari-sari store na medyo malaki na rin. Once may bumili, meron sila doong yung record book na kulay blue. Sinusulat nila magkano. And then, nakikita ko, at the end of the day, before magsarado, kinukumpute nila magkano ang nabenta maghapon. Alam ko, sa mga nagtitindahan siguro sa 100 tao, baka iilan lang dyan o baka mga hanggang 5% lang yung talaga nagsusulat at kinukumpute nila ang kinikita nila araw-araw, ang kinikita nila sa loob ng isang buwan. Ngayon, na-determine na natin, 4,000 yung renta natin, 6,000 sa tao, dahil hindi naman talaga ibang tao, father, mother mo lang o kapatid mo, tulong-tulong na. Pero pinakamahalaga, may lista. Naka-record lahat. Para alam nyo talaga ang kita. Ngayon, paano naman natin i-compute ang kita? Ganito yun. Halimbawa, meron kayong binili. Okay? Binili kayo na 4. Ginebra, San Miguel, 4. Magkano mo ba siya ibebenta? Mantika, asukal, yung mga candies, mga sigarilyo. Simpleng-simple lang. Padaliin natin. Dahil alam nyo, napakahirap talaga na, paano kaya yan? Bumili ng candy, magkano ang kita sa candy? Bumili ng Alfonso, bumili ng gin, bumili ng Coke, magkano ba yung tamang ipapatong? Ganito guys. So, from the start, bumili ka ng mga paninda. Ang gawin mo, patungan mo na lang sila ng 15% or let's say average na 15%. Maaaring meron 20, maaaring meron 10, pero let's say, pinatungan mo ng 15%. Let's say, kung ang capital ng Ginebra, ng 4 is 100 pesos ang bilhin mo sa tinatamaan nyo sa isang kahon. O pwede mo siyang ibenta ng 115 pesos. Ibig sabihin, meron kang 15% na tubo. Ulitin ko, papatungan po ninyo ng 15% average. Let's say, pwedeng merong 20%, merong 10%, pero kung talaga magagawa nyo na standard talaga, lahat ng ibebenta ninyo ay 15% ang inyong kita, ang inyong profit. Pag may bumili ng 115, pag may bumili ng 100, ang ipinatong ng 15 pesos sa 115, alam mo na kaagad, may bata ka uminom, may malakas mag-inom, bumili agad ng dalawa. Sa dalawa pa lang Ginebra, 30 pesos na agad yung kinita nyo. So, ibig sabihin guys, kung everyday kumikita ka ng 5,000, okay, again, everyday, malakas yung sari-sari store mo, may bumibenta ka talaga ng 5,000. Kung 5,000 ang binibenta mo per day sa 15% times 0.15, meron kang kita na 750 pesos per day. Ulitin ko, 15%, kung meron kang 5,000 na benta per day, imagine niyo nasa bahay lang kayo, 750 pesos ang kinikita, nasa ibang bansa ka,
sabihin nyo sa inyong pamilya, aba, hindi ko na ho kayo masyadong patatalan dyan, ha? Dahil may renta na 4,000, meron na sweldo kayo 6,000, siguro naman enough na yung 10,000. Kung may mga ibang expenses, itawag lang nyo, yun lang yung extra kung ipapadala. Ngayon, i-compute na natin, alam na natin, nag-average tayo ng 750 pesos per day, multiply by 30 days, ibig sabihin, merong kinikita ang sari-sari store mo na 22,500. So, paano natin makukuha yung net income? Ibig sabihin nga, yun nga sinasabi ko sa inyo, ang pera ng negosyo ay hindi mo pera. Ito pa lang yung magiging pera mo. Ngayon, meron tayong 4,000 sa renta, meron tayong 6,000 na bayad sa natao. Minus natin yung 10,000, meron tayong net na 12,500, guys. Kung kayo nga ang owner, kayo kapitalista, kayo ang may-ari ng sari-sari store, meron kayong net na 12,500. Ito yung tubo mo. Aba, ay pwede mo itong kunin. Yung 10,000 kanina, ibibigay mo sa kanila at the end of the month, yung 6,000 sa bayad sa mga tao, 4,000 sa renta, and then meron kang 12,500 na net profit. Ito ay tubo. Okay, ito pwede mong kunin. Pero pwede mo siyang idagdag rolling para madagdagan yung capital mo. So again, ulitin ko, yung puhunan natin sa ating negosyo ngayon, ito ay pera ng negosyo, hindi mo pera. So, katulad nga, simpleng-simple, pero alam ko marami ang hindi nakakalam. So, nagtatayo ng mga sari-sari store, mga grocery, hindi rin po pwede, guys, na nakapagpagawa kayo ng building, ang computation nyo ng tubo, kung magkano yung 15%, yun na yung tubo. Aba, ay paano naman yung renta? Paano mo mababawi yung pinagpagawa ng building mo? After 10 years, kailangan mo na mag-renovate, magpabago. Saan ka kukuha ng pera? Kung itinatabi yung renta, makakapagpa-renovate ka. Kung pwede ka mag-expand, magpalaki, magtayo pa na ibang branch, meron kang perang pagkukunan. So sana naging helpful to. Again, sa mga OFW, napakagandang gawin ng sari-sari store or mini grocery. Pagpagawa nyo sa harap ng bahay nyo or sa bahay nyo, then yung pamilya nyo may nagagawa, may nakasikaso, may natatrabaho. At the same time, yung pera ninyo ay nasa tama. Okay? So, hindi nyo na kinakailangan. Kung kinakailangan magpadala kayo sa ganitong paraan, aba, may kita sila. Nagbabanat pa sila ng buto. Nakakatulong sila sa inyo. So, ibig sabihin, kung kayo ay mag-for good or magbakasyon in the future sa inyo, may kita pa rin araw-araw yung tindahan nyo. So, sana mga kanegosyo, kasi sa Kapamilya, nakatulong to. Kung sa tingin nyo naging helpful to sa inyo, please subscribe, like, comment, and share. Pakishare na rin sa mga tao na pwedeng maka-inspire, pwedeng magkaroon ng idea kung paano ba gawin yung ganitong business or paano ba talaga na sasabihin natin na yung kalimitang mistakes talaga pagkakamali ng tao na yung pera sa negosyo ay kinukuha. So, yun lang. God bless mga kanegosyo. Kasi so, Kapamilya, bye-bye po. Kita-kits po tayo sa susunod natin video. Bye-bye po, bye-bye po.